Hinahaplos ni Jocelyn ang buhok ng natutulog ng si Princess nang lumabas mula sa banyo si Noel. Naka-boxer shorts lang ito. She had a sight of his powerful torso. Mabilis niyang iniiwas ang tingin sa katawan ng lalaki. Narinig niya ang paghikab nito. Napabangon siya mula sa pagkakahiga sa tabi ni Princess nang umakto itong hihiga na sa tabi ng bata. Bakit ka nakahubad? Si Tania kay Noel. Hindi nito itinuloy ang pagsampa sa kama. Pilyo ang ngiting sumilay sa mga labi nito. No, baby. I know you want me. But sorry, we're not going to make love tonight. I'm tired. Napanganga si Jocelyn sa pagkakabigla sa sinabi nito. Ang kapal na mukha mo? At inihagis niya dito ang unan, ngunit nasalun lang nito yon. Shh! Magigising ang baby natin. Baby your ass! Nang gumalaw-galaw si Princess, ay natahimik si Jocelyn. Noel was grinning from ear to ear. Tinitigan niya ito ng matalim. Nang sa palagay niya ay tulog na ulit si Princess, ay ipinagpatuloy niya ang paninita kay Noel. Hoy, walang hiyang lalaki ka? Ang kapal talaga ng mukha mo. Magbihis ka. Hindi ka pwedeng tumabi sa amin nang nakaganyan ka lang. Asik niya sa lalaki. Hindi ako sanay matulog nang may damit. Pasalamat ka pa nga nag-cover ako kahit papano. Ah, ganon. So, utang na loob ko pa nang naka-boxer shorts ka ngayon? Eh ano bang gusto mong isuot ko? Pajamas na katulad ng suot mo ngayon? Kulang na lang magmedyas at magbonet ka? Balot na balot ka. At pumalhatak ito. Umakma naman itong hihiga na nang tuluyan kaya bumangon siya pababa ng kama. Mag-usap tayo. Na naman? Reklamo ni Noel. Tapos, tutuhurin mo na naman ako. Hinila niya ito palabas ng silid. Baka kasi magising si Princess. May mga bagay lang akong gustong linawin. First, huwag kang matutulog na nakaganyan lang. Naintindihan mo ba? Second, huwag kang gagalaw habang natutulog ka. You're impossible, Jocelyn. Paano ko makokontrol ang sarili ko na hindi gumalaw? Eh tulog nga ako. Ah basta. Huwag na wag kong mararamdaman ang kamay o paa mo na didikit sa akin habang natutulog ako. At paano mo naman mararamdaman kung didikit man ang kamay o paa ko sa'yo? Eh tulog ka na rin? She screeched in frustration. Pwede pala siyang mahawakan ito at hindi siya makakaiwas dahil tulog siya. Pag nahuli kitang lumagpas ang kamay mo sa pwesto mo sa kama, tutuhurin uli kita. Banta niya kay Noel habang dinuduro pa ito. Tumawa lang ang binata. Pangatlo, huwag kang didikit sa akin kahit gising ako. Kahit sa harap ni Princess? Hindi naman maiiwasang hindi tayo magkadikit paminsan-minsan. We're supposed to be a couple, aren't we? Ayokong madikit sa'yo. Wala naman ako nakikitang problema kung makadikit man tayo. After all, wala namang mali siya yun para sa akin. Baka ikaw ang may mali siya. And he smiled teasingly. Hinampas naman niya ito sa balikat. Aray! Nakakarami ka na ha? Ang bayolente mo talaga. Muli niyang dinuro si Noel. And fourth, huwag mo akong bibiruin dahil wala akong planong makipagbiruan sa'yo. At huwag mo akong kakausapin kapag hindi kailangan. Sobra na. Baka pati ang tingnan ka ipagbawal mo na rin sa akin. Sige, isama mo na rin yun. At tumawa ito.
You haven't changed, Jocelyn. Para ka pa ring 15 years old. No, hindi na ako yung 15 years old na dalagitang madaling mapaniwala at maloko. Hindi na ako nagpapaloko sa mga lalaking sinungaling at mapaglaro. At pagkasabi niyon, ay tinalikuran na niya ito. Nabigla siya nang hagipin nito ang kanyang braso. Jocelyn. Pinandilata naman niya si Noel. Kasasabi ko lang na huwag mo akong hahawakan. Marahas na binawi niya ang braso niya mula rito. Tinuhod niya ang sikmura ni Noel at iniwan itong umaaray sa sakit. Pagdating sa loob ng silid ay nagtalukbong siya ng kumot. Narinig na lamang niya ang pag-ingit ng pinto at ng kabinet. Nang silipin niya ito, ay nakita niyang nagbibihis ito ng puting sando. Maya-maya ay nararamdaman na niya ang paglundo ng kama sa kabilang bahagi. Good night, baby. Sweet dreams. Wika nito sa mahinang tinig. Iyon ang madalas na sabihin nito sa kanya noon bago sila maghiwalay upang matulog. Parang may kumurot sa puso ni Jocelyn sa alaala. Kinabukasan, pinagmasdan ni Jocelyn ang mga isda habang nasa loob ng tunnel. Hindi niya akalaing matutuwa siya habang pinagmamasdan ang mga iyon. Mas may reaksyon pa siya kaysa kay Princess na nakamasid lamang sa mga isdang lumalangoy at sinusundan ng tingin ang mga itinuturo niya. Kinarga ito ni Noel upang maabot nito ng tanaw ang mga isdang lumalangoy sa mataas na bahagi ng tubig. Pinagmasdan niya ito at si Princess. Napansin niya na tila totoo ang pagkagiliw nito sa bata. Parang hindi ito nahihirapang umarte bilang ama. Marahil ay dahil pareho silang sabik sa kapatid. Pareho kasi silang nag-iisang anak. Nang tumingin ito sa kanya, ay inisimira naman niya agad. Mami, tawag sa kanya ni Noel. Picture tayo? At inilabas nito mula sa backpack ang digital camerang dala. Napilitan naman siyang lumapit sa mga ito. Pinadikit siya nito kay Princess na karga pa rin ng lalaki. Pinagitnian nila ang bata. Inilayo nito ang kamera at itinutok sa kanila. Smile! Wika nito at pinindot ang kamera. May kuha rin sila ni Princess at si Noel at Princess. Oh babe, tayong dalawa naman. Tudyo nito sa kanya. Bubulyawan sana niya ito, ngunit naroon si Princess na kamasid lang sa kanila. Baka magtaka ito kapag tumanggi pa siya. He took pictures of them together. Inakbayan pa siya nito ng tiyempong lumingat si Princess. Siniko tuloy niya ang tiyan nito. Napindot nito ang kamera kaya nakuhanan nito ang eksenang iyon. Nang makita niya ang digital picture, ay natawa si Jocelyn. Nakuhanan kasi ang pagngiwi ni Noel. Ang sumunod nilang pinuntahan ay ang zoo. Panay ang yakap ni Princess kay Noel na siyang may karga dito. Natatakot dito sa mga hayop na nakakatakot ang itsura. Iyon ang unang pagkakataon na kinakitaan nila ito ng reaksyon, kaya sa tingin niya ay may tsansa talaga na gumaling na ito sa lalong madaling panahon. Baby, ang cute ng bear oh. Napatingin siya kay Noel. Napahiya siya dahil hindi naman pala siya ang kinakausap nito kundi si Princess na hawak nila sa magkabilang kamay. Kung bakit naman kasi may pa-baby-baby pa to? Tiningnan niya ang itim na bear na itinuturo ni Noel. Kasing laki iyon ng malaking teddy bear na binili nito para sa kanya 11 years ago. Itinago niya yon sa basement ng bahay nila kasama ang maliliit na teddy bears na may letrang sorry.
She's so cute. Komento pa ni Noel. Gusto sana niyang itanong kung paano nito nalaman na babae ang bear. Pagpaling niya rito ay nasa lubong niya ang tingin ni Noel. Ang akala niya ay sa bear ito nakatingin. Ngunit sa kanya pala. Can you be my teddy bear? Biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salitang yon. 11 years ago, she was his teddy bear. Parang may kamay na pumisil sa kanyang puso sa alaala. Hindi pa rin ito inaalis ang pagkakatingin sa kanya. She gave him a sneer. Sa inis niya ay ngumiti pa ito. Nang aasar ba to? Ipinamumukha ba nito sa kanya kung paano siya sinaktan nito noon? She gritted her teeth. Lalo lamang lumuwag ang pagkakangiti ni Noel. Ikinuyom niya ang mga palad. Ano kaya kung itulak niya ito mamaya sa pond ng mga buwaya? Tingnan lang niya kung makangisi pa to. Bigla ay nakarinig siya ng munting tawa. Kapwa sila napatingin ni Noel kay Princess. Napatda siya ng matuklasang ito ang tumatawa. Princess? Patuloy pa rin sa mahinang pagtawa ang bata habang nakatingin sa bear. Napangiti si Jocelyn. Natawa ito dahil sa isang bear. Nakakatawa na si Princess. Uwika niya kay Noel na mukhang natuwa rin sa pagtawa ng bata. She's really your daughter. Mahilig din siya sa bear. Nakangiting wika naman ng lalaki. Nawala ang pagkakangiti ni Jocelyn. Bakit ba siya nakikipagnitian sa lalaking to? Inisimiran muli niya ito at hinarap ang bata. Ang cute-cute niya, di ba, Princess? Nakingiti namang tumango ito. Samantala, kinagabihan, and they lived happily ever after. The end. Iyon na lang ang naabutan ni Jocelyn sa pagkukwento ni Noel kay Princess. Lumabas siya mula sa banyo na nakapajamas na at handa nang matulog. Nakita niya ang pagngiti ni Princess na nakaupo sa kama katabi si Noel. Napangiti rin siya habang nakatingin sa bata. Inaamin niya na noong una, pakiramdam niya ay magiging isang kabalahan ito sa kanya. Pero lately, ay nag-e-enjoy na rin siyang parating kasama si Princess. Dahil may pasok sa trabaho si Noel, ay siya ang madalas na kasama nito. Malaki na ang naging pagpabago ni Princess sa mga nakalipas na araw. Nakatulong ang suwestyon ng kanyang ina na dalhin ito sa mga lugar na malilibang ito at ma-expose sa mga lugar na maaaring magpalabas ng iba't ibang emosyon mula rito. Kahit hindi pa rin ito nagsasalita, ay responsive naman ang bata. Hindi tulad ng dati na madalas ay nakatulala lamang at walang ekspresyon ang mukha. Nakikinig ito at mabilis na sumasagot sa pamamagitan ng pagtango at pag-iling. Nakaka-appreciate na ito. Ngumingiti, tumatawa at pumapalakpak pa. Higit sa lahat ay yumayakap at humahalik na rin si Princess. Hindi naman nagkulang si Noel sa pag-aalaga kay Princess kahit wala ito sa maghapon. Pag-uwi ng binata, ay inasikaso nito ang bata sa pagkain at dinadala sa playroom para makipaglaro. Tumingin sa kanya si Noel, kaya napatingin din siya dito. Pinalis niya ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi pa rin sila in good terms. Napipilitan pa rin siya tuwing nakikipag-usap siya rito ng maayos. Hindi pa rin siya palagay tuwing natutulog siya. Naiinis pa rin si Jocelyn tuwing tinatawag siya nitong babe at baby. Ngunit tanggap na niya na ito ang pansamantalang ama ni Princess at kailangan ito ng bata para gumaling.
Lihim naman siyang natutuwa dahil ginagampanan nito ng maayos ang papel nito bilang ama. Gusto mo pa ng isang kwento, princess? Tanong ni Noel. Tumango naman ang bata. Umupo siya sa harap ng dresser. Mula roon ay kita niya sa refleksyon sa salamin ang mag-ama. Inalis niya ang tuwalya na nakabalot sa buhok niya at sinuklay iyon. Gusto mo bang ikwento ko sa iyo ang love story namin ng mami mo? Biglang nahulog ang suklay na hawak ni Jocelyn nang tumango si Princess. Dinampot niya yun at marahas na bumaling sa dalawa. Children's story dapat ang ikinukwento mo kay Princess at hindi love stories. Naku, ayaw pala ng mami mo na ikwento ko sa iyo ang love story namin, baby. Sige, iba na lang. Nakita niya nang hilahin nito ang t-shirt ni Noel na tila nagpoprotesta. Gusto mong malaman ang love story namin ng mami mo? Sunod-sunod ang pagtango na ginawa ng bata, sabay ngiti. Hindi na tuloy siya nakahuma. Okay, ganito yon. Nagkakilala kami ng mami mo nung tumira ako sa bahay nila. The first time I saw her, nagka-crush agad ako sa kanya. Kaya lang, off limits siya kasi bata pa. Magagalit ang lola mo kapag niligawan ko agad siya. Kaya ang ginawa ko, inasar ko na lang siya araw-araw para mainis siya sa akin at sungitan niya ako. In that way, maiiwasan ko ligawan siya. Pero, tinamaan talaga ako sa mami mo. Kaya hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Niligawan ko pa rin siya. Sa salamin ay nakita niya ang ginawang pagsulyap sa kanya ni Noel. Nanunumbat ang tinging isinalubong niya dito. May gana pa itong ikwento ang nakaraan nila. Mukhang gusto talaga nitong ipaalala sa kanya kung paano siya nito sinaktan noon. Tapos, tama na. Awat naman niya dito. Ayaw niyang marinig ang kasinungalingang idudugtong nito sa kwento para maging happy ending iyon. Inilapag niya ang suklay at tumayo. Lumapit siya sa kama at umupo sa edge niyon. It's late. Matulog ka na, princess. Masama sa bata ang nagpupuyat. At saka may pasok pa si daddy early in the morning. Tumango naman ang bata. Hinaplos niya ang buhok nito. Good girl. Inilalaya niya ito sa paghiga sa gitnang bahagi ng kama. Good night, baby. Kinitalan niya ito ng halik sa noo. Sleep tight. Bumangon muli si Princess at hinalikan siya sa pisngi. Ganun din ang ginawa nito kay Noel. Pagkatapos ay muli itong humiga at pumikit na. Napangiti si Jocelyn. Hindi niya maipaliwanag ang sayang naramdaman niya sa ginawa ng bata. Hindi man ito nagsasalita, ay ikinikilos naman ito ang nadarama nito. Ilang saglit din siyang nanatili sa paghaplos sa buhok ng bata hanggang sa maramdaman niyang tulog na ito. Kinabukasan. Nasaan na si Princess? Tanong ni Jocelyn kay Noel na napasukan niyang nag-iisa sa silid nila. Nasa kwarto ni Mama. Kumunot naman ang kanyang noo. Mama? Si Ninang. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Mukhang sanay na sanay ka nang magpanggap na asawa ko. At kahit wala si Princess, Mama pa rin ang tawag mo sa mama ko. Ngumisi naman ang binata. She could barge into our room without notice. Mabuti nang maging maingat. Inirapan na lang niya ito. Palabas na si Jocelyn ng silid upang puntahan si Princess nang pigilan siya ni Noel. Huminto siya at muling humarap dito.
Nasaan ang mga teddy bears na binigay ko sa'yo noon? Ah, ang mga yun? Bakit mo hinahanap? Gusto ko sanang ipalaro kay Princess. Naikwento ko kasi na may ibinigay ako sa yung malaking teddy bear na halos kasing laki niya. Wala, itinapon ko na mga yun. Pagsisinungaling ni Jocelyn. Tila hindi nito nagustuhan ang narinig. Bakit? Anong bakit? What's the use of keeping something that is useless? Halata ang disappointment sa mukha nito. Pero lagi mong yakap yun sa pagtulog. Sabi mo pa nga, hindi ka nakakatulog kapag hindi mo kayakap yun. Para na rin kasi niyang katabi ito sa pagtulog noon, tuwing yakap niya ang teddy bear na yun. You can't expect me to still hug it? After you make a fool out of me? I did not make a fool out of you. So, anong gusto mong palabasin? Na ako ang nanloko sa'yo? Pinagpalit mo ako sa iba and you didn't have the balls to tell me the truth? Nagdahilan ka pang may problema ka at ayaw mo akong madamay. Kaya nakipaghiwalay ka sa akin noon. Jocelyn. Pero tapos na yun, Noel. Matagal na nangyari yun. Ang dali ko nga nakarecover nung umalis ka. Madali lang kitang nakalimutan. Nagsalubong naman ang mga kilay nito. Talaga? Kung madali mo lang pala ako nakalimutan, bakit hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin? Sabay ngumisi si Noel. Hindi kaya sinasabi mo lang yan? Pero deep inside, mahal mo pa rin ako hanggang ngayon? Ang kapal ng mukha mo? At napalakas ang tinig niya. Hindi na kita mahal. Hindi ako tanga para mahalin pa rin ang isang tulad mo. Talaga? Oo. Hindi ko nga lubos maisip na na-inlove ako sa isang tulad mong... Naputol ang sasabihin niya nang bigla siyang hapitin nito. He claimed her mouth in a savage kiss. Pilit siyang kumawala mula rito. Kahit pa may pamilyar na damdaming biglang lumukob sa kanyang dibdib. Nang muling maramdaman ang mga labi nito sa mga labi niya, makalipas ang mahabang panahon. Nang magtagumpay siyang makawala sa halik nito, ay sinampal niya si Noel. Walang hiya ka talaga! At saka pinaghampas niya sa dibdib ang binata. Saan kaya patutungo ang mga halik na ginawa ni Noel kay Jocelyn? At unti-unti ay mapatawad na kaya ni Jocelyn ang binata. Sabay-sabay nating alamin sa susunod na part ng ating kwento. Maraming salamat po!